Hello everyone, JM here, isang dialysis nurse from the National Kidney and Transplant Institute. Welcome sa panibagong episode ng ating info vlog. And for today's info vlog ay sasagutin natin yung ilan sa mga questions ng ating mga followers, ating mga viewers mula dun sa previous video natin kung saan pinakita natin yung isang halimbawa ng AV graft malfunction. So, yung tanong niya dito is, pag daw ba namatay or nawala yung bruit and thrill ng AV graft, ay ibig sabihin, hindi na pwedeng magamit ito or sa madaling salita is patay na yung graft o yung access ng pasyente. To answer your question, yes. So, maaaring patay na or hindi na magamit ng pasyente yung kanyang graft para sa kanyang dialysis session. Sir JM, ano ba yung bruit? Ngayon lang namin narinig yan. Hindi naman kami taga-hospital, so hindi naman kami nagda-dialysis, so hindi namin maintindihan kung ano ba ibig sabihin ng bruit. Okay, yung patient guys na meron siyang vascular access tulad ng graft and fistula, before natin yun gamitin or before natin masabi na candidate for cannulation yung graft or fistula ng patient, kaming mga dialysis nurses ay chine-check yung tinatawag na bruit and thrill ng fistula or ng graft. Yung bruit, ito yung sound na maririnig natin using the stethoscope kapag nilapat natin ito dun sa graft and sa fistula. So, ang description dito ay makakarinig tayo ng whooshing sound. Dapat malakas yun. So, maririnig natin yun. And yung thrill naman is na i-experience natin siya or mararamdaman natin siya through palpation. So, pag nag-palpate natin yung access ng patient, so kung sa braso yan, kaliwa, so palpate natin dyan, mararamdaman mo para siya nag-vibrate, so nag-pop, nag-ano. So, ibig sabihin, buhay yung access and maganda yung flow ng blood doon sa access ng pasyente. Ang tanong dito, mahalaga ba na palaging i-check yung bruit and thrill ng access ng patient before mag-start ng dialysis? The answer is yes. So, never natin i-skip yung pag-assess or pag-check ng bruit and thrill ng access ng pasyente. Dahil itong dalawang step na to, yung pag-check ng bruit and thrill, ay isa sa mga factor na magsasabi if nagkakaroon na ng problema or nagsisimula ng mamatay yung access ng fistula. Paano? For example, last week, chinek mo yung bruit and thrill, malakas pa siya. So, edi ino-note mo yun dun sa treatment sheet na bruit and thrill, malakas pa. So, paano kung hindi mo siya chinek? Then, chinek mo lang, yung bruit and thrill, strong yan. Tapos pagbalik ng patient after susunod na session niya, isang araw lang pagitan nung check ng susunod na nurse, bakit ganon? Bakit mahina na? Or parang yung iba wala na akong ma-appreciate. So, ang problema nun, baka masisi kasi tayo na nung last time, okay naman yan ganyan. Tinusok ng ni nurse ganito, ganyan. Kapag kasi hindi natin chinek or dinaya natin yung pag-check ng bruit and thrill, pwede kasi tayong masisi dito na may ibang patient na sasabihin, ginamit lang ni nurse ganito, last dialysis, okay pa naman siya, bakit ngayon mahina na? So, hindi kasi alam or may ilang mga pasyente na hindi sila aware sa other factors kung bakit nagkakaroon ng AV graft or AV fistula malfunction, just like yung diniscuss ko na ilan sa mga factors kung bakit nagkakaroon ng mga ganong klaseng problema. So, in the moment na walang bruit or walang thrill na ma-appreciate dun sa access ng pasyente before mag-start ng dialysis, ang kailangan natin gawin ay, of course, maaari natin siyang i-refer dun sa vascular surgery para ma-assess kung okay pa ba talaga or ano na ba yung status ng fistula or graft ng pasyente. Para ma-confirm kasi na patay na talaga or hindi na talaga gumagana yung fistula or graft ng patient is the vascular surgeons will perform ultrasound doon sa access. Kalimitan na ginagawa nila is yung Doppler ultrasound. So, may kulay yon, so blue and red, so para makikita yung flow ng venous and arterial. So, pag nakita dun sa arterial, sa ultrasound na nawala ng flow, so,
yun na, ibig sabihin nun, confirm na hindi na gumagana or patay na yung access ng patient. Of course, dahil hindi naman pwedeng mahinto yung dialysis ng patient and kung plano niya ulit magpagawa ng fistula or either graft, kailangan niya pang mag-antay ng medyo mahaba-habang araw. And I think hindi na yun kakayanin ng ilang mga pasyente natin dahil pwede sila mag-congest. So, ang tendency, the patient will need to undergo emergency intrajugular catheter insertion o yung IJ catheter insertion para temporarily habang plan pa lang nila magpagawa ng panibagong vascular access, still makaka-afford sila ng dialysis through IJ catheter insertion. Okay, para bigyan kayo ng idea kung gaano katagal before magamit yung graft ng fistula, yung graft is pwede na siyang magamit in 2 weeks after nang makabit. Pero depende pa rin yan sa assessment or if mabibigyan kagad yung patient ng clearance ng vascular surgeon na pwede na or candidate na yung graft niya na i-cannulate or gamitin sa dialysis. While the fistula naman is, of course, meron tayong waiting time dyan approximately yung iba nagagamit na ng 1 month or 2 months. So, depende pa yan. Again, kung mabibigyan ulit ng clearance ng vascular surgeon na pwede na siyang gamitin sa pamamagitan ng Rule of 6. Yung Rule of 6, ito yung rule na ginagamit natin sa pag-assess ng fistula maturation kung candidate na ba ito para makannulate at magamit sa dialysis. That's all for today. I hope may natutunan naman kayong bago sa ating info vlog. And huwag niyo pong kalimutan i-share, like, and mag-follow po sa page ko dito sa TikTok for more info vlogs. Yun lang. Bye!